Isa sa naging popular na radio drama noong dekada 60 ay ang dramang Mga Kwento ni Lola Basyang. Kinagiliwan ito ng mga bata at matandaman. Subalit sino nga bang nasa likod nito? Sino ba si Lola Basyang? Isang lalaki o isang lolo ang nasa likod ng mga akda sa mga kwento ni Lola Basyang at siya ay si Severino Reyes na naging founder editor ng Tagalog magazine na Liwayway noong 1925. Aabot sa 400 kwento ang kanyang isinulat na tungkol sa mga hari at reyna, tungkol sa kaharian, sa pag-ibig at pagkamuhi. Mga kakaibang kwento tungkol sa mga diwata na ang bawat isa'y nagtataglay ng aral para sa mga kabataan. Bukod sa mga kwentong prosa at comics, isinalin din ang mga kwento ni Lola Basyang sa pelikula noong dekada 60 na pinagbidahan ng mga sikat na bituin ng panahong yon. Muli itong binigyang buhay sa pelikula ng Regal Films noong dekada 80 at totoong tumabo sa takilya. Ginampanan ni Chichay ang papel ni Lola Basyang. Nagkaroon din ito ng version na pang-telebisyon na ipinalabas naman sa GMA7 noong 2007 at taong 2008 ay muli itong isinahimpapawid sa radyo sa himpilang DCRH bilang promotion sa gagawing pagtatanghal ng Balay Philippines at Star City. 3 kwento ni Lola Basyang ang isinadula sa radyo at ito ay may pamagat na Ang Mahiwagang Violin, Ang Prinsipe ng Mga Ibon at Ang Kapatid ng Tatlong Maria. Sa radio drama, ginampanan ni Miss Luz Fernandez ang papel ni Lola Basyang at maging sa entablado ng Balay Philippines ay siya ang gumanap sa nasabing papel. Ang Balay Philippines ay pinangunahan ni Miss Lisa Macuja na siyang tinaguriang prima balerina ng Pilipinas. Narito ang isang kwento ni Lola Basyang na binigyang buhay sa radyo at ginampanan ng mahuhusay na drama talent. Ito ay sa direksyon ni Ginoong Piding Belisario. Pakinggan natin ang naturang drama bilang pagbabalik-tanaw at pagpapaalala ng isang sining pangradyo. Pakinggan po natin. Handog ng DZRH ang mga kwento ni Lola Basyang. Mga bata, anong ginagawa ninyo? Oras na para makinig kayo sa mga kwentong kapupulutan ninyo ng magagandang aral sa buhay. Ito ang kwento ko, ang mga kwento ni Lola Basyang. Sa paglipas ng panahon, patuloy pa rin nananaig sa himpapawid ang mga kasaysayang nagdudulot ng ligaya sa bawat nakikinig. At higit sa lahat, nag-iiwan ng mga ginintuang aral sa mga batang paslit. Ito ang mga kwento ni Lola Basyang. Huwag palampasin ang bawat kasaysayang aming ihahatid. Wow! Mga kwento na ni Lola Basyang! Uy! Maganda yan! Makikinig ako sa mga kwento ni Lola Basyang! Ako rin! Gusto ko yan! Kasi may mga magagandang aral! Huwag na kayong maingay! Makinig na tayo! Mga kwento na ni Lola Basyang! Yay! Ang galing-galing! Mga kwento ni Lola Basyang. Mula sa direksyon ni Piding Belisario, mga kwento ni Lola Basyang. Mga kwento ni Lola Basyang! Mga kwento ni Lola Basyang! Magandang araw sa inyo, mga apo ko. Narito muli ang inyong Lola Basyang para sa ating kwentuhan. At ngayong araw na ito ay sasariwain natin ang isa sa mga kwentong na isalaysay ko na sa inyo.
Lola Basyang, gusto ko pong marinig ulit yung tungkol kay Rodrigo. Oo nga po, Lola Basyang. Oh, sige, mga apo. Muli kong ikukwento sa inyo yung tungkol kay Rodrigo. Yun may pamagat na mahiwagang violin. Noong unang panahon, mayroong isang anak na nais na makatulong sa kanyang mahirap na mga magulang. Rodrigo ang pangalan ng binata. Patutungo ka ng kabayanan, anak? Opo, ina. Para magtrabaho. Naawa na po kasi ako sa inyo ni Ama. Gusto ko pong magtrabaho na upang makatulong sa inyo. Subalit, saan ka papasok ng trabaho, anak? Sa isang negosyante po, ina. Ang sabi sa akin ng isa kong kaibigan ay nangangailangan ng tauhan si Mr. Ahab. O sige, ikaw ang bahala, anak. Nais mong pumasok na tusan, Rodrigo. Opo, Mr. Ahab. Sige, tinatanggap na kita. Subalit tauna ng sweldo ng mga tauhan ko. Hindi po bale. Para makaipon ako ng malaki. Yamang pumapayag ka sa aking kondisyon. Maaari ka na mag-umpisa ngayon din. Salamat po muli. Pero, ang nais ko sa aking tauhan ay masipag at mapagkakatiwalaan. Upang wala tayong maging sululanin, maging masunurin ka sa lahat ng ipag-uutos ko. Masipag si Rodrigo. Maliksi sa pagsunod sa bawat ipag-utos sa kanya ng kanyang amo. Maaga sa pagbubukas ng tindahan at maagap sa pagbubuhat ng mga kalakal. Ang sipag mo naman, Rodrigo. Maaga pa pero tapos ka na sa trabaho mo. At ngayon natutulungan mo pa ako. Nais ko lang patunayan kay Mr. Ahab na hindi siya nagkamali sa pagtanggap sa akin. Jack, matutuwa yun sa'yo. Anong kailangan mo, Rodrigo? Isang taon na po nakalilipas, Mr. Ahab. Kaya isang taon na akong nagtatrabaho dito sa tindahan niyo. Ang nais ko po yung makuha na ang aking sweldo upang makauwi na ako sa aking mga magulang. Sa susunod na taong kunin na yung sweldo para mas malaki. Sige po, Mr. Ahab. Babalik na po ako sa aking trabaho. Ayos lang na hindi niya ibinigay ang isang taong sweldo ko. Sa susunod na taon, Mr. Ahab, ikalawang taon ko na po dito sa inyo. At gaya po ng inyong sinabi, sa ikalawang taon ko maaaring kunin ang aking sweldo upang makauwi na ako sa amin. Wala akong maibibigay sa'yo. Po? Dahil hindi mabuti yung trabaho. Hindi po totoo yan. Pinagbuti ko po ang aking trabaho. At kinagawa mo pa akong sinungaling. Mr. Ahab, kailangan ko na pong bumalik sa mga magulang ko dahil naghihintay sila sa akin. Kaya ibigay niyo na po sa akin ang sweldo ko sa pagtatrabaho ng 2 taon. Kung ngayon,
Etong 2 piso. Bayad ng 2 taong servisyo mo. Makaalis ka na! Walang nagawa si Pedro, kundi tanggapin ang 2 pisong ibinayad ni Mr. Ahab. Sa kanyang paglalakad pauwi, may nakita siyang isang matandang babaeng pulubi. Lola, bakit po? Amang, 3 araw na akong hindi kumakain. Gutom na ako. Alinangina. Ganoon po ba, Lola? Tulungan mo ko, Amang. Gutom na ako. Dito lang po kayo, Lola, ha? At ako'y bibili lang ng inyong pagkain. Nabusog po ba kayo sa pagkain binili ko, Lola? Oo, Amang. Masarap yung lugaw na binigay mo sa akin. Napakabuti mo. Sumalit, bakit ka ba nalulungkot? Dahil po hindi binigay sa akin ni Mr. Ahab ang sweldo ko sa 2 taong pagtatrabaho ko sa kanya. Ang tanging ibinigay po niya sa akin ay 2 piso na ipinambili ko po naman ng lugaw na ibinigay ko sa inyo. At narito pa po ang 1 pang piso. Sa inyo na lang po, Lola. Mas kailangan niyo ito. Tunay na napakabusilak ng iyong kalooban, Amang. Dahil sa iyong kabutihan, mayroon akong ibibigay sa iyo. Isang violin po yan, Lola. Oo. Para sa iyo ito, kabayaran sa kabutihan mo. Subalit, hindi po ako marunong gumamit niyan. Mahiwaga ang violin na ito. Sasayaw ang lahat kapag tinugtog mo ito. Kaya bumalik ka kay Ahab at iyong singilin ang dapat na bayaran niya sa iyo. Isang mahiwagang biolin ang ibinigay ng matandang pulubi kay Rodrigo dahil sa kanyang kabutihan dito. Mga apo, sa pagpapatuloy ng ating kwento, ating pakikinggan ang pagtugtog ni Rodrigo sa kanyang mahiwagang biolin. Kaya huwag kayong liliban sa susunod nating kwentuhan, ha? Magandang araw sa inyo, mga apo ko. Oras na naman para sa ating kwentuhan. Sabik na kayong marinig ang karugtong ng kwento ko, ano? Opo, Lola Basyang. Gusto ko na rin pong marinig ang magandang tugtog mula sa mahiwagang violin ni Rodrigo. Sige. Itutuloy ko na, ha, ang pagkukwento sa inyo. Opo.
O hindi magpinayos na kita, Rodrigo? Bakit narito ka pa? Nagbalik po ako upang kunin ang aking sweldo. Hangal ka! Di ba binayaran na kita ng 2 piso? Sapat na yun. Dahil sa hindi mo maayos na pagtatrabaho. Nais ko lang pong iparinig sa inyo ang tugtog ng aking violin. Ano nangyayari sa akin? Bakit napapahindak ako sa tunog ng violin mo, Rodrigo? Hindi ko mapigil ang aking sarili. Kusang gumagalaw mga paa ko upang sumayaw. Hindi! Sige, sumayaw ka ba, Mr. Ahab? Rodrigo! Kumending ka ba? Rodrigo, tama na! Itigil mo ang pagtugtog ng violin mo! Napapagod na ako sa pagsasayaw. Hindi ako titigil, Mr. Ahab. Pagod na ako. Hanggat hindi niyo ako binabayaran sa 2 taong pagtatrabaho ko. Sige. Babayaran na kita. Itigil mo lang ang pagtugtog mo ng iyong bilin. Tumigil si Rodrigo sa pagtugtog ng violin at ibinigay naman ni Mr. Ahab ang isang supot ng pera sa kanya bilang kabayaran sa 2 taon niyang pagtatrabaho dito. Totoo ba ang sinasabi mo, Rodrigo? Opo, Manang. Binayaran na ako ni Mr. Ahab. Narito ang pera sa 2 supot. Hindi ko alam kung paano mo siya nakumbinsi magbayad. Kailangan ko nang umalis. Babalik na ako sa amin upang ibigay sa mga magulang ko ang pera. Anong may paglilingkod ko sa inyo, Mr. Ahab? Kawal! Pinasok ako ng magnanakaw. Tinangay ang supot ng aking salapi. Nasaan ang magnanakaw? Kaya nyo! Dahil hindi po sa nakalala nyo! Lalaki! Pinadakip ka lang! Bakit? Anong kasalanan ko? Kaya nga! Yan ang magnanakaw! Huliin nyo siya! Isulong nyo! Hindi! Hindi po totoo ang sinasabi ni Mr. Ahab. Hindi totoo, Kawal. Hindi ko siya nilalakawan. Sinungaling ka! Kaya kaya mo pa ang supot ng salapi na ninakaw mo sa akin! Halika na! Sumama ka na sa amin upang ibigay sa iyo ang kaparusang nararapat sa tulad mong magnanakaw! Hindi pinaniwalaan ng mga sundalo si Rodrigo, kaya dinakip pa rin siya ng mga ito dahil sa bintang na pagnanakaw. At nahatulang bitayin ang binata sa plaza. Yung ba ang sinasabing magnanakaw? Yun na nga! Ay, masdan mo ang itsura niya. Tila hindi naman siya masamang tao. Tama ka. Tama. Subalit siya ang sinasabing magnanakaw ayon sa sumbong ng negosyanteng si Ahab. May kutob akong nagsisinungaling si Mr. Ahab.
kilala sa kanyang kasamaan ng negosyanteng yun. Kung sa bagay, tama ka. Oh, kaawa-awa naman ang binata. Mabibitay siya, samantalang wala naman siyang masamang ginawa. Kailangan ng sandali upang bitayin ka, Rodrigo. Dahil sa salang pagdala ko. Subalit, may nais ka bang hilingin bago ka mamatay? Gusto ko pong matugtog ang aking violin sa huling pagkakataon. Hindi ba? Sige, Rodrigo. Masusunod ang hiling mo. Ibigay sa kanya ang violin, kawal. Ito ang violin mo. Sige, mali ka ng tumugtog. Sandali lang. Hindi. Ang mga bago, hindi mapigilan sa pagpindat. Ang mga bago. Bakit yun? Napapasayo ako sa tugtog ng violin. Hindi ko mapigil ang sarili ko. Ayoko lang sumayaw. Hindi ko mapigil ang mga pa ako. Napapagod na ako. Rodrigo, tama na. Tama na. Magsasabi na ako ng totoo. Sasabihin ko na, itigil mo lang ang tugtog mo. Dahil sa pagtugtog ni Rodrigo ng violin, lahat ng nasa plaza napasayaw. Lumundag-lundag pa ang berdugo, kaya nabitiwan nito ang taling pambitay kay Rodrigo. Dahil sa pangyayari yon, inamin ni Mr. Ahab ang katotohanan. Sinabi niya ang ginawa niyang kasinungalingan at narinig yon ng buong bayan. Nahatulang makulong si Mr. Ahab. At binigay din ni Mr. Ahab ang tamang sweldo sa binata dahil sa 2 taon nitong paglilingkod sa kanya. Pagkatapos ng mga pangyayari, umuwi na si Rodrigo sa kanyang mga magulang. Dala ang kanyang sweldo at ang mahiwagang violin na may malaking naitulong sa kanya. Oh, mga apo, diyan nagtatapos ang kwento ni Rodrigo at ang kanyang mahiwagang violin. Sana'y naibigan nyo, ha? Ang Lola Basyang nyo ito, pansamantala, nagpapaalam. Ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating dula ay sina Bobby Cruz, Lolita Del Mundo, Ben Mercado, Susan Lemon, Eddie Ligaspi, Betty Rojas, Mike Perez, Marichu Villegas, Eloisa Cruz Canlas, at si Luz Fernandez sa papel na Lola Basyang. Naglapat ng tunog, Bernie Bascao. Naglapat ng musika, Boboy Salonga. Technical Supervision, Eric Lucero, Bong Muyar. Ang mga kwento ni Lola Basyang ay hango sa aklat na inilathala ng Anvil Publishing mula sa orihinal na panulat ni Severino Reyes. Muling isinalaysay ni Christine S. Belen. Isinulat sa radyo ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Fiding Belisario. Mga kwento ni Lola Basyang.